paano nyo malilinaw yung mga bagay na malabo sa inyo kung walang magpapaliwanag? Kaya nga tinitingnan ko yung tatak nila o yung pangkat na patunay na galing talaga sila sa loob. Liguan, higaan, yung bakit madami ang tato. Ano yung literal na nangyayari kapag nabuburyo? Paano ka ba nagkaroon ng katungkulan? Kung ano ba yung tinatawag na takal? Yan, himay-himayan. You know, Santong Tagalog. Isang maligayang araw sa inyong lahat, mga utol, kalugares, angkat, kagang, katropa, at sa mga grupo sa paligid ng ating mga komunidad. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din sa mga nakakunot yung noo dyan at talagang ginagawang libangan yung mga content negosyo. Sa inyo, mga utol, mabuti yan. Maganda yung mga hangarin nyo, kaya magandang araw din sa inyo. Paano na lang kung sinipagan ko at inaraw-araw ko yung upload? Paano na lang kayo, mga utol? Paano na lang yung mga nagbabati ko sa akin? Baka araw-araw hindi maging maganda yung araw nyo. Kung araw-araw kong sinisipagan at dinidiinan yung mga konteksto ko. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung hindi nyo gusto yung content ko o yung konteksto ko, malaya naman alisin nyo na sa mga cellphone nyo yung pagmumukha ko. Diba? Hindi nyo gusto. Ang problema, talagang ginagawa nyo kung libangan. Talagang nakatuto kayo sa mga ginagawa ko at hinahanapan nyo lagi ako ng pagkakamali, mga utol. Ngayon, kapag merong hindi ka nagustuhan, ayan na naman si Keypad Warrior. Babanat na naman yan, titirada na naman yan. Ha? Minsan nagkamali pa nga yan ng spelling. Ha? So, inedit. Yan yung mga talagang tao na pag nagkamali ay pinaninindigan, inedit di ako yung nagmukhang mali. Kasi hindi ko na screenshot. Pero hindi na. Pag-aabalahan pa ba kita para screenshot ko yun? Hindi, alam mo sa sarili mo na nagkamali ka. Tapos inedit mo, ako tuloy mukhang nagkamali. Galing. Magaling yan. Pero mahal kita utol Talagang salamat sa lahat. Ikaw yung talaga nakatutok sa akin. Kaya isang malaking pasasalamat at nakakataba ng puso ang pagsubaybay mo kay Bosyo. May nagsabi pa na hindi raw ito kapupulutan ng aral. Yun naman pala Bakit ba kasi nandito ka? Anong talaga hindi ko pa sinabing manatili ka dito Yung mga gusto, manatili. Kung ikaw ayaw mo at wala ka mapulot na awal, bakit ka nakatutok? Hinahanapan mo ako ng pagkakamali, utol. Marami rin akong mali sa mga salita, sa personal, sa itsura. Minsan nga bulol pa, di ba? Madalas bulol. Literal. Totoo yun. Isinilang tayong ganito. Anong gagawin ko? Di ba? Kaya nga naman sisihin ko yung camera. Kaya nga naman sisihin ko yung mga magulang ko kung bakit ako nagkaganito. Diba? Ito ibinigay sa akin, tatanggapin ko at hindi ko ikinahihiya ito, mga utol. Ang mas nakakaya, yung puna ka ng puna ng pagkakamali ng iba. Yung pagkakamali mo, utol, busisiin kaya natin, halukayin kaya natin. Pero overall, thank you pa rin sa inyo at napapansin nyo ko. Although negative yung mga comments nyo, negative yung mga pinagsasabi nyo, pinabubulaanan nyo yung mga sinasabi ko, kalayaan nyo yung gawin. Nasa malayang lipunan tayo. Hindi ko kayo mapipigilan sa mga bagay na yan. Pero, andito pa rin ako. Kahit nandiyan kayo at binabati ko sa ako, patuloy lang. Nagpapatuloy at magpapatuloy ako para sa mga naniniwala sa akin. At eto pa, sinasabi ng iba na puro kayabangan lang daw ang sinasabi ng mga nakapanayam o na-interview ko. Puro kayabangan, puro karahasan. Alam niyo, utol, hindi naman nila babanggitin yon hanggat walang nagtatanong. Kaya nila ikinuwento, ibinahagi at sinabi sa harap ng kamera ni Bosyo kasi nagtanong ako. Diba? Ngayon, ikaw pala mali, Bosyo Bakit ka nagtanong ng ganon? Natural. Hahalongkatin at hahanapin ko yung ugat
at dahilan kung bakit sila nakulong, kung bakit sila nagdusa, at bakit sila napahamak. Hindi sila nagyayabang sa part na sinasabi nila ganito yung ginawa ko, na 10 yung natira ko, 20 yung nadali ko, marami akong inabuso, marami akong napahamak, marami akong nasaktan. Hindi pagyayabang yun. Yun ay literal, yun ay natural. Kasi tinanong ko kung bakit sila nakulong. Ngayon, kung nayayabangan ka sa taong yun, eh problema mo na yun. Alam nga naman sabihin nila na naging mabuting tao ako sa laya. Tumutulong ako sa orphanage. Nagbibigay ako sa mahihirap. Tapos nakulong. Eh di mas nakakatawa yun. Diba? Eh sila totoo na sinabi nila kaya sila nakulong kasi ganun sila, ganyan sila, ganun sila. Hindi pagyayabang yun. Tinanong ko eh. Tinanong ko sila kung bakit sila ganun at kung bakit sila napasok ng piitan. Gets? Paulit-ulit na lang na sinasabi sa mga comment na nagyayabang, walang kapupulutan ng aral, puro lang kalakasan. Eh yun yung konteksto eh. Diba? Paano nyo malilinaw yung mga bagay na malabo sa inyo kung walang magpapaliwanag? Diba? Sila pinagdaanan nila yung hirap, pinagdaanan nilang makulong, magdusa sa piitan, kaya nila na isasambulat at namimensahe dito sa camera ni Bosyo. Hindi naman sila makakapagsalita nun kung wala silang karanasan. Diba? Eh, ang problema sa inyo, puro hindi totoo yun. Walang ganyan, walang ganun. Na-try nyo ba? Nakapasok ba kayo? Ngayon, kung nakapasok kayo at pabubulaanan nyo, maaaring paniwalaan ko kayo. Pero kung hindi naman kayo nakapasok at wala kayong alam sa sitwasyon sa loob, ay hindi ako maniniwala sa inyo, mga utol. Walang maniniwala sa inyo. Sarili nyo na lang maniniwala sa inyo. Sila may patunay. Kaya nga tinitingnan ko yung tatak nila o yung pangkat na patunay na galing talaga sila sa loob. At kapag nakita ko na yun, yan na tayo mag-uumpisa. At sa bawat pagtatanong ko, sinasalansang ko lahat yan, mga utol. Hindi lang tungkol sa kwento ng buhay nila, pati tungkol na rin sa kwento sa loob. Halimbawa, liguan, higaan, yung bakit madami ang tato. Ano yung literal na nangyayari kapag nabuburyo. Di ba? Hinihimay-himay, ika nga, para mas maliwanag sa mga tagapanood kung ano talaga yung sitwasyon doon. Kung paano ka ba nagkaroon ng katungkulan, kung ano ba yung tinatawag na takal. Yan, himay-himayan. Kaya yung tanong, paiba-iba. Kaya yung sagot nila, ayon sa kanilang naranasan. Hindi lang ito'y kwento na narinig mo sa lansangan. Ako ay lubos na nahihiya kapag binabash nyo yung mga ini-interview ko. Diba? Nagbigay lang naman sila ng babala, ng mensahe, at aral na rin upang hindi na nila danasin ang mapilibig. Pero ang dating sa inyo, puro sila yabang kasi nungalingan. Pinoproblema nyo kasi yung sinasabi nila. Pakinggan nyo kasi. Ito yung mga mensahe na kailangang marinig ng mga kabataan. Especially yung mga kabataan dyan na babalabalagbag sa laya. Sila yung mga patunay na magbibigay sa inyo ng tamang mensahe para hindi na kayo mapasok sa loob ng piitan. At ito pa'y matindi doon. Lalo na kapag bagito yung ini-interview ko. May nagsasabi na, bagito lang wala naman tira yan eh. Wala namang bilang yan eh. Bagito lang yan eh. Maganda yung mga nilulumot na yung tato. Maganda yung mga matatagal bumunot. Alam niyo ito, hindi siya ikli o haba ng binuno ng isang tao kung bakit masasabi mo siyang walang bilang. Kahit maikli o mahaba yan, lahat yan may napatunayan. Lahat yan nagdusa, lahat yan umiyak. Parehas lang sila ng pinagdaanan. Hindi yan basihan. Kung mamimili ako, ay hindi ka pwede sa interview sa akin kasi 2-3 taon lang binulong mo. Gusto ko yung mga 20-30 taon. Kasi yun yung gusto ng viewers. Paano naman sila? Paano naman nila maipapahayag yung mga
pangyayari sa buhay nila kung hindi natin sila pagbibigyan. Di ba? Hindi na usapin dito kung matagal o maikli ang binuno. Ang usapin dito, may napatunayan sila at meron silang kwento na ihahatid sa ating lahat. Kung kaya sa lahat ng mga nagko-comment dyan ng kung ano-ano, okay lang, malaya pa rin naman kayo. Sa lahat ng mga naniniwala sa akin, pwede rin kayong maghatid o magbigay ng katanungan sa akin upang maitanong ko sa makakapanayam. Hindi tayo titigil mga utol. Diba? Maraming naniniwala sa atin. Marami ring ayaw sa content natin pero hindi ko na pinag-iintindi ang mga yan. Diba? Ang iniintindi ko, yung mga tao, yung mga kabataan na babalabalagpag sa laya na kailangan diinan tong kontekstong to para hindi na nila danasin ang mapunta sa City man o sa Bilibid. Pagpapatuloy ko ito. Kahit ilan comment pa ang gawin nila dyan, pinapasikat nyo lang talaga ako. Kaya naman, isang magandang araw po ulit sa inyong lahat. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa Bilibid. Kaya naman, sa lahat ang naniniwala at sumusuporta kay Bojo, pagpalain po kayo na huwag. Kung may kapal, peace out.